Hi guys, it's me again, Louie, here in Australia as an aircraft maintenance engineer. In this video, pag-uusapan natin kung bakit maraming EMT graduate ang hindi na nagtutuloy at maraming nag-ship sa aming career. So, magbibigay na ako ng 5, pero napakaraming dahilan, pero based on my experience, ating pag-uusapan ng 5 dahilan na to kung bakit marami nang hindi nagtutuloy at nag-ship ng kanilang career. Una, career guidance. Napakaraming estudyante ngayon na graduate, hindi nila alam ang gagawin. And based on my experience, dapat ang mga bagong graduates natin na EMT, magtanong sila sa mga taong eksperyensado. Kasi kung nasa mga oras na to, ikaw yung mga nasa kalalagayan ka na hindi mo alam ang gagawin, tamang-tama ang ginagawa at nanonood ka nito. Kasi dito, matuturuan kita, magaguide kita kung ano ang dapat mong gawin. At kung may makilala kayong successful na or may mga nauuna na sa inyo na or nasa abroad na, magtanong kayo sa kanila kung ano ang dapat nyong gawin. At tsak, matuturuan nila kayo sa anong sunod nyong dapat gawin. Number 2, mabilis panghinaan ng loob. Kasi sa ating field is napakaraming rejection talagang may experience. Minsan nga, apply ka pa lang, may kita mo resume mo, hindi natatanggapin. So, sa atin, huwag kayong panghinaan ng loob. Kasi iba-ibang klaseng rejection pa yung madadaanan natin in the future. Kailangan tataklin yung loob nyo. Huwag kayong panghihinaan basta-basta. Lagi nyong iisipin na hindi magiging madali ang simula natin. Kasi lalo na, andyan yung kakulangan sa pera, sa experience mo, sa qualification mo, sa mga ina-applyan mo. Tapos gusto mo agad, ganito, ganyan, ganyan. So, huwag kayong panghihinaan ng loob. Number 3, mataas ang expectation. Lagi nyo tatandaan, pag nagsisimula pa lang tayo kasi, yung iba sa atin, ang taas agad ng expectation nila. Lalo na pagdating sa salary. Ka-graduate pa lang, ang gusto agad, nasa 50,000, nasa 100,000 na agad yung sahod. Kaka-graduate pa lang, gusto agad, supervisor na agad, o leading man na agad. Walang ganun. Lalo na kung kaka-graduate mo pa lang. Pero yung mga offer na yun, 50, 100, realistic talaga yan, lalo na sa abroad. Maliit nga yan eh. Pero kapag fresh graduate ka, mahirap yan na makamit. So, masyadong mataas ang expectation nyo. Lagi yung tatandaan, nagsisimula pa lang kayo. Number 4, hindi nag-i-invest sa qualification o kaya sa foundation mo. Ano ibig sabihin nun? Napakarami sa atin dito na pagka-graduate agad o yung kasisimula mo pa lang, gusto agad makapasok sa ganito, makapag-abroad agad, or mataas na sahod agad. Ang taas ng expectation. Lagi niyang tandaan, pag nagsisimula pa lang tayo, lagi nating unahin yung foundation natin. Yun yung mga trainings, mga certificates, mga skills. Dapat, abang nagsisimula pa lang tayo, mag-acquire tayo na mag-acquire ng mga bagay na yun para in order for us na maging qualified sa mga future hirings. Panglima, hindi ka nagiging consistent sa gusto mo. Ano ibig ko sabihin doon? Sa career kasi natin, pag nagsimula ka, matik talaga yan, mababa talaga ang sahod natin. Mababa talaga panimula natin. Ngayon, ang tendency nito, as time goes by, napapansin mo na parang kulang ang sahod, maliit ang sahod, bakit yung ganito mas mataas, na ganitong trabaho mas mataas. So, ang tendency, lumilipat ka. Isa pa, dahil nga nahihirapan ka makahanap ng trabaho, ang tendency niyan, lumilipat ka na sa mga trabahong like call center, yung mga shortcut, yung mga madaling pasukan. Kailangan nyo maging consistent, kailangan nyo maging focus, at mag-build ng credentials and qualification nyo, training, seminars, and skills, and so on. Kailangan nyo unahin yung mga yan bago kayo makapaghangad ng mas mataas na offer o mas mataas na trabaho. Kasi darating ng kusa yan ng hindi nyo hinihingi. So, yung 5 yun ang mga common mistakes na nai-encounter ng mga EMT. Kaya kung bakit maraming hindi na tumutuloy at maraming nag-ship ng kanilang career. So, that's all. Like and share sa ating YouTube channel para lagi kayo maging updated. And also, follow nyo rin ako sa aking TikTok channel and Facebook para mas mabilis ako makapag-reply sa mga tanong at inquiries niya.
Yun lang. God bless. Bye!